Ramdam na ng mga commuter ang limitadong biyahe ng ilang jeep. Bunsod ito ng kinasang malawakang tigil pasada ng grupong Piston. At live wala sa Welcome Rotonda sa Maynila, may express report si Rainiel Pawid. Rainiel, ano na ba ang epekto ng tigil pasada sa mga oras na ito? Ruth, kanina nga lang ay nakita natin yung ilan sa ating mga kapatid na commuter dito sa may bahagi ng E. Rodriguez Avenue na tila naghihintay ng 15 to 20 minutes para lamang makasakay nga ng jeep. Patungo yan dito naman sa direksyon ng Cubao. Nang tanungin natin, yung ilan sa ating mga kapatid ay sinabi nila na yung ilan dahil nga may hinahabol na mga appointment o mga meeting ng alas 2 ng hapon. No? So ngayon ay napilitan na lang mag-TNVS o mag-book nga ng mga TNVS kahit na wala ito sa kanilang budget. Yung ilan naman na dito lamang sa malapit-lapit na lugar na kaya naman daw ng 10 to 15 minute walk ay lalakarin na nga lang daw nila kesa maghintay pa sila ng isang oras dito nga sa mga jeep na daraan. Pero 30 minutes ago, nakita rin natin yung ilan dito nga sa LGU na libreng sakay, no? Yung LGU offered na mga libreng sakay na bus ay nag-iikot-ikot naman. Pero nang tanungin natin sila, wala silang specific na oras sa kada lugar nga. Ang gagawin lang nila ay lalarga o arangkada sila ng alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ruth, pagdating naman doon sa mga kapatid natin tsuper na nagtigil pasada, ay sinabi nila na mas praktikal na tumigil sila ngayon sa pamamasada dahil ganun din, no? Wala rin naman silang kinikita over the past 2 weeks dahil yung 18 hours nila na pamamasada nga o yung pamamalagi sa kalsada ay swerte na kung kumita sila ng 150 to 200. Pagod-pagod pa raw sila doon. Meron naman tayong ilan nakita sa ating mga kapatid na tsuper na tumuloy pa rin sa pamamasada ngayong araw. Bakit? Ang sabi nga nila, dalawa lang. Una ay hindi pa nag-call yung kanilang mga operator na tumigil sila sa pasada. So pag nangyari yan, ay tuloy-tuloy yung pagbabayad sana nila ng boundary. Kahit gustuhin man nila na sumama sa tigil pasada ay hindi naman sa pwede sa ngayon. Pangalawa naman ay yung isa pang dahilan na binubuno pa nila yung pang-boundary. Yung ilan nga sa mga kapatid natin na kagabi pa lumabas ay ngayon pa lamang din nila bubuin yung kanilang boundary sa ngayon. Para sa Piston. Bakit ba nakikialam ang Piston sa gera? Para magpasalamat na dapat ibibigay talaga ng gobyerno yan na pusa. Hindi ba kami yung sasabihin nila ayuda? Thanks God pa kami na para sa ganon ayuda. Usaping ayuda. Magkakandara ba kami? Hindi. Dapat nga ibinabahay-bahay nga nila yan para maramdaman nila yung tao rito sa baba, sa laylayan. Kung ano na ang buhay ngayon, kung ano yung sitwasyon. Kaso na, wala na Tulog ang gobyerno. Walang kwenta ang gobyerno. Ruth, sa ngayon ay nagsisimula na nga yung pre-program para dun sa welga o protesta na gagawin naman ng grupong Piston mamaya ngang alas 4 ng hapon. Ilan lamang sa kanilang paulit-ulit nga na sinasabi at kinakalampag sa gobyerno ay yung sana nga maipatupad na ni Pangulong Bongbong Marcos kahit man lang yung dagdag piso sa taas presyo nga ng pamasahe at yung oil deregulation law ay maipatupad na rin sa bansa. Ruth. Rainiel, sinabi ba nila kung ngayong araw lang yan o may mga iba pa silang in-schedule na tigil pasada? Ruth, ang nakumpirma natin kanina kay Kamodi, yung presidente ng Piston, sinabi nila na hanggat hindi nga sila napagbibigyan doon sa tapyasan, yung excise tax o yung buwis sa langis at maibaba o maialis na yung oil deregulation law ay magtutuloy-tuloy sila dito nga sa gagawing protesta at transport strike. Pero pagdating doon sa tamang petsa o specific na date kung kailan pa nila ito ulit gagawin, ay hindi pa nila ito na ilalatag pero tiyak hindi raw to yung una at huli nga na gagawin nila itong transport strike. Ruth. Yan po ang ulat ni Rainiel Pawid. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.